Makalipas ang 10 araw, sina Shirene, Nade at Hiroki ay palaging nasa kanilang research lab nitong mga nakaraang araw. Biglang pumasok si Nade sa silid, "Nagkabit na ako ng mga poster at mayroon akong balita sa inyo," sabi ni Nade kina Shirene at Hiroki. Nang mga oras na iyon naman ay bakas na bakas sa mukha ni Hiroki ang puyat sa kanyang mukha dahil ito ay halos buong araw nang gumagawa ng plano tungkol sa behavioral patterns ng mga estudyante sa eskwelahan. Habang si Shirene naman ay buong araw naman na nagsasanay ng kanyang photon output. "Bakit, ano bang nangyari at parang nagmamadali ka?" tanong ni Shirene kay Nade. Ito ay talagang isang napakalaking balita. Sinasabi ng lahat na sila ay pupunta upang makita nila ang ating research group presentation, sagot ni Nade. Sinabi nila na pupunta sila upang manood pagkatapos nilang makita ang poster, sabi muli ni Shirene. "Hay nako, yan lang pala naman ang sasabihin mo. Akala ko naman ay may kung anong nangyari na sa iyo," sabi ni Shirene kay Nade. "Pupunta sila nang dahil lamang nakita nila ang ating mga pangalan. Siguradong magiging magulo lamang ito," sabi naman ni Hiroki. "Pagdami ng taong pupunta, pagdami din ng ating magiging gawain. Sa inyong palagay, gaano kaya karami ang pupunta?" sabi muli ni Shirene. "Hindi ako nakakasigurado, ngunit sa tingin ko, halos kalahati ng buong populasyon ng estudyante ang darating," sagot ni Nade. Mayroon na lamang higit kumulang 17 araw bago ang research group presentation ng Science of Supernatural Spirit Research Group. Pinag-uusapan ng mga estudyante sa eskwelahan ang gagawing research group presentation ni Shirene. Ayon sa kanila, dito malalaman kung ang Supernatural Spirit Research Group ay magpapatuloy pa din. Ayon pa sa iba, kung mabigo ang research group na ito, gaya ng plano, ibabalik sa eskwelahan ang kanilang research lab. Ngunit, ang ipinag-aalala ng lahat ay kapag nangyari ito, may posibilidad na ang research lab ay mapupunta muli sa Shady Research Group. Nang mga panahong iyon, si Shirene ay patuloy pa din sa pagsasanay ng paggamit ng kanyang photon output. Ngunit, siya ay nakaramdam na ng pagod dahil sa tagal ng kanyang pagsasanay. Kaya naman, siya ay nagpahinga na muna. Ang pagsasanay na ginagawa ni Shirene ay ang tinatawag na mental rebound. Ito ay isang matinding paraan ng sapilitang pagtaas ng magic output. Pagkatapos maabot ng mental focus ang limitasyon nito, ito ay magpapahinga ng humigit kumulang 20 minuto. Pagkatapos nito, maaari muling gamitin ang mental focus hanggang sa limitasyon nito. Ang karaniwang halaga ng mental focus ng isang salamangka na gagamitin ay katumbas ng pag-focus ng halos 40 minuto. Ito ay isang walang ingat na pamamaraan na maaaring maglagay ng buhay ng isang tao sa panganib. Naisip ni Shirene na kung alam ng mga guro ang tungkol dito, hindi siya papayagan ng mga ito na gawin ang ganito dahil ito ay siguradong magiging isang malaking problema. Maaari lamang niyang mapanatili ang kanyang photon output sa loob lamang ng 5 minuto. At dahil mayroon na lamang 7 araw bago ang research group presentation, upang makamit ang kanyang layunin na 10 minuto, walang ibang paraan kundi ang ulitin ang pamamaraang ito ng maraming beses hanggat maaari, bago masira ang kanyang kamalayan. Kaya naman, naisip ni Shirene na kayanin daw ba kaya niya ito. Bigla namang bumukas ang pinto at sumilip dito si Nade. "Shirene, ayos ka lang ba? Wala bang problema sa ginagawa mo?" tanong ni Nade kay Shirene at bigla naman itong nagulat dahil sa biglaang pagsasalita ni Nade. "Siyempre naman, matatapos ko ito hanggang sa nakatakdang panahon," sagot ni Shirene. Bigla namang umiyak si Nade, ang ating layunin ay talagang napakahirap abutin. Ito ay lampas na sa kakayahan ng isang nasa ika-5 antas. Pero, kung hindi mo ito magagawa, maaaring mawala ang ating research group, sabi muli ni Nade. "Sinabi ko na huwag kang mag-alala, ikaw ba, kamusta ka na?"
Malapit ka na bang matapos sa mga ginagawa mo? Tanong naman ni Shirley kay Nate. Medyo malapit na akong matapos, susubukan ko na lamang ito. Maaari ka bang sumama sa akin sandali? Sabi ni Nate. Pumunta sina Shirley at Nate sa kanilang research lab at nagulat si Shirley sa kanilang nadatnan. Halos nangingitim na ang ilalim ng mga mata ni Hiroki dahil sa puyat dahil sa dami ng mga ginagawa nito. Ayos ka lang ba Hiroki? Mukhang hindi ka na natutulog sabi ni Shirley kay Hiroki. Huwag kang mag-alala, matatapos ko ang lahat ng ito bago sumapit ang takdang panahon, sagot ni Hiroki. Hayaan mo na lamang siya sa kanyang ginagawa, hindi mo siya mapipigilan. Tingnan mo ito, sabi ni Nate kay Shirley, isa lamang iyang prototype, sabi muli ni Shirley. Hahaha, ang huling pagsusuri ay isasagawa gamit ang iyong photon output. Kinakailangan nating suriin ang light cable na ibinigay ng ama ni Hiroki sa atin. Hawakan mo ang orb at gamitin mo ang iyong salamangka, sagot ni Nate. Hinawakan ni Shirley ang orb ng ginawang makina ni Nate para sa gagawin nilang research group presentation. Ang orb ay isang transparent na bola ng liwanag ng enerhiya na konektado sa mga spirit. Binuksan ni Shirley ang kanyang spirit zone upang magamit ang kanyang photon output. Nagsimula na ding damaloy ang kanyang photon output patungo sa makina na ginawa ni Nate. Nang marating ng photon output ang makina, namangha si Shirley sa naging resulta nito. Ayos, napakagaling nito. Manghang sabi ni Shirley. Hahaha, hindi na ito masama, mayabang na sabi ni Nate. Dumating na ang araw na gaganapin ang research group presentation ng Science of Supernatural Spirit Research Group. Kahit napakalakas ng ulan, pinuntahan pa din ni Nate si Shirley sa research lab upang sunduin. Binuksan ni Nate ang silid na pinagsasanayan ni Shirley. Shirley, ngayon na gagawin ang ating research group presentation. Handa ka na ba? Tanong ni Nate kay Shirley. Shirley, nasan ka? Pagtawag muli ni Nate dahil sa hindi agad nito nakita si Shirley sa loob ng silid. Biglang may tumalsik na orasan sa harapan ni Nate at pinulot niya ito. Nagulat naman si Nate matapos niyang pulutin at makita ang orasan na ito. Shirley, sandali. Ang ibig sabihin ba nito ay nagawa mo na? Tanong muli ni Nate kay Shirley. Hahaha, Tara na, gawin na natin, seryosong sabi ni Shirley. Nagpunta ang mga estudyante sa eskwelahan upang panoorin ang ginawang research group presentation ng Science of Supernatural Spirit Research Group. Ang ibang mga estudyante ay masaya at ang iba naman ay nasasabik ng mapanood ang research group presentation. Mayroon din namang nag-aalok ng maiinom, at mayroon din namang nag-aalok ng mga leaflet ng nasabing research group. Ngunit ng mga oras na iyon, may isang taong muling nagbabalik sa Alphys Magic Academy. Ito ay si Mark Slider, nagbalik siya matapos ang kanyang 2 buwang suspensyon matapos niyang gumawa ng mga pagkakamali sa nakaraang pagsusulit para sa pag-abante sa ika-5 klase. Bakit napakaraming tao dito? Anong nangyayari? Tanong ni Mark sa babaeng nag-aalok ng mga leaflet. Kuhanin mo itong leaflet na ito at pagkatapos, ikaw ay pumila na upang pumasok sa loob, sabi ng babae kay Mark. Kinuha ni Mark ang leaflet na ibinigay sa kanya ng babae at tiningnan niya ito. Medyo nagulat si Mark nang makita niya ang leaflet na ito. Napansin niya ang nakasulat na pangalan ni Shirley dito. Ayon sa kanya, ang pangalang ito ay hinding-hindi niya makakalimutan kailanman. At ayon pa sa kanya, sino ang pupunta sa ganitong klase ng research group presentation? Wow, si Senior Shirley yan ha, Tara. Panoorin natin, sabi naman ni Maria. Si Maria Irlin ay kasabay ding bumalik ni Mark sa eskwelahan. Katulad ni Mark, ito ay napatawan din ng suspensyon dahil gumawa din ito ng pagkakamali sa nakaraang pagsusulit. Manunood ka nito, tama ba? Tara na, sabi muli ni Maria kay Mark.
Siyempre naman, pupunta ako upang mapanood ito, baka may matutunan tayo dito, sagot ni Mark. Tara na, bilisan na natin, dito ang pila, sabi muli ni Maria kay Mark at ito ay hila-hila ni Maria papunta sa pila papasok ng eskwelahan. Habang sina Mark at Maria ay nasa kanilang suspensyon, nakatanggap sila ng espesyal na pagtuturo mula kay Teacher Thad. Para mas maliwanag, pinilit ni Mark si Teacher Thad na turuan sila ni Maria. Tingnan ninyo, hindi ba't ang mga iyan ay nagmula sa advanced class, sabi ng isang babae. Ano, nasaan, sabi naman ng isa pang babae, ang tinutukoy pala ng mga ito ay sina Amy at Cheryl. Boyfriend kasi ni Amy si Shirley, sabi ni Cheryl sa mga estudyante. Medyo nakaramdam naman ng hiya si Amy dahil sa sinabi ni Cheryl. Bakit ba kailangan nating manood ng isang intermediate class presentation, sigaw na sabi ni Amy. Hahaha, kailan ka ba titigil sa pagrereklamo ng ganyan? Hindi ba't dapat lamang na mapanood mo ang presentation na gagawin ng iyong boyfriend, sabi ni Cheryl kay Amy. Ito ay talagang nakakahiya, sabi muli ni Amy at ito ay biglang nagtakip ng kanyang mukha. Ang lahat ay biglang nagulat dahil may mga dumating na nagmula sa unang klase upang manood din ng research group presentation. Amy, tingnan mo iyon, sila ay nagmula sa unang klase, sabi ni Cheryl kay Amy sabay turo sa mga estudyanteng dumating. Ang mga grupo ng estudyante ito ay ang bali-balitang miyembro ng Shady Research Group. Ang isa sa mga estudyanteng ito ay si Fermi, ang iba naman ay sina Hershey ng Sonar. Si Lycan na mas kilala sa tawag na The Electric Monster. Si Richard at si Caden ng Alchemy, bakit naman kaya nagpakita ang mga estudyante mula sa unang klase dito sa isang intermediate class presentation, nagtatakang sabi ni Cheryl. Ano ba sa palagay mo ang pagkakatulad ng mga iyan sa kanila, sabi naman ni Amy. Pagkakatulad, gulat na tanong ni Cheryl. Oo, may mga bali-balita na lahat sila ay miyembro ng Shady Research Group na tinatawag na Gold Run, sabi muli ni Amy. Nakapasok na ang lahat sa loob ng presentation stage ng Alphys Magic Academy. At nakahanda na din ang mga hurado para sa research group presentation. Nagulat naman si Teacher Sena dahil dumating din ang headmaster para manood. Headmaster, bakit po kayo nandito? Tanong ni Teacher Sena sa headmaster. Hahaha, ang research group presentation na ito ay talagang pinaghirapan ng mga estudyante. Kaya naman, paanong hindi ako mapapaisip na pumunta dito upang masaksihan ito, sagot ng headmaster. Siyempre naman po, maupo po kayo dito, sabi muli ni Teacher Sena sa headmaster. Hahaha, malakas na pagtawa ng headmaster, aabangan ko ang resulta ng kanilang ginawa, sabi muli ng headmaster. Halos punong-puno ng mga estudyante ang lugar dahil nais din nilang mapanood ang inihandang research group presentation ng Science of Supernatural Spirit Research Group. Naisip naman ni Amy na mayroon daw ba kaya siyang bagay na hindi nalalaman sa mga mangyayaring ito. Ang lahat ay handang-handa na para sa pagsisimula ng research group presentation na ito. Kaya naman, binuksan na ang mga ilaw ng entablado bilang hudyat ng pagsisimula. Ladies, gentlemen at sa lahat ng mga salamangkerong naririto. Ang research group presentation ng Science of Supernatural Spirit Research Group ay magsisimula na, sigaw ni Nade. Ang matagal na hinintay na research group presentation ng nasabing research group ay magsisimula na. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa paglalaan ninyo ng oras para panoorin ang research group presentation na ito. Ako ang magsisilbing tagapagsalita sa research group presentation na ito. Ako nga pala si Nade West, ang presidente ng Science of Supernatural Spirit Research Group, sabi ni Nade bilang panimula at pagpapakilala. At ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa spirits. Paliwanag ni Nade. Spirits, ang tinutukoy ba niya ay ang mga multo,
seryosong sabi ni Mark. Maaaring may mga eksenang nakakabahala, kaya naman, ang mga manonood ay pinapayuhang mag-ingat, pagpapatuloy ni Nate. Mukhang pinaghadaan talaga ito ng mga estudyante, sabi ng headmaster. Tama po kayo, maganda ang ginawa nila dahil gumamit sila ng hologram para sa background ng kanilang presentation, sabi naman ni Teacher Sena. Naisip naman ni Teacher Sena kung ano kaya ang binabalak gawin ni Nate sa presentation na ito. Narinig na ba ninyong lahat ang kwento bago pa naitatag ang Alphys Magic Academy? 250 taon na ang nakalipas, ang lugar na ito na kinatatayuan ngayon ng eskwelahan na ito ay isang maliit na nayon na kung saan puro mga magsasaka ang nakatira. Gayunpaman, noong panahong iyon, sa buong mundo, nagaganap ang kasumpa-sumpang digmaan ng pananakop. Noong panahong iyon, ang mga tao ay nagtakbuhan sa kagubatan upang maiwasan ang digmaang iyon. Hindi lamang ang mga sibilyan, ngunit pati na din ang mga sundalo ay hindi din nakaligtas. At isa pa, pati na din ang mga hindi tao ay pumasok din sa kagubatan, paliwanag ni Nate. At pagkatapos ay biglang namatay ang ilaw. Bakit kaya namatay ang mga ilaw? Tanong ng isang lalaki. Nako, baka may biglang lumabas na nakakatakot, sabi naman ng isa pang lalaki. At sila ay ang mga tao na sinapian ng mga masasamang espiritu, pagpapatuloy ni Nate. At biglang lumabas si Hiroki na nakasuot ng isang kasuotan ng isang taong animoy sinapian ng masamang espiritu. Sa halip na matakot, ang ibang mga estudyante ay nagtawanan nang makita nila si Hiroki. Si Hiroki ay patuloy pa din sa kanyang pag-arte bilang isang taong sinapian ng masamang espiritu. Hahaha, ano ba iyang ginagawa niya? Nakakatawa naman, tumatawang sabi ni Cheryl. Ang ginagawa ba nilang ito ay isang research group presentation o isang theater performance, sabi naman ni Amy. Ngunit, sumapit na ang isang malalim na gabi, Alia, mahal ko. Nasaan ka? Sabi ni Nate habang ito ay gumaganap din sa isang karakter sa ginawa nilang group presentation. Nasaan siya? Nagpunta ako dito upang makaligtas sa digmaan, ngunit, nawawala ang babaeng pinakamamahal ko sa buong mundo, sabi ni Nate. Ano kayang magyayari, nawala ang kanyang minamahal? Tumakas pa man din siya para lang mapuntahan ito, sabi naman ni Maria. Ano ba naman itong nangyayari? Anong klaseng research group presentation itong ginawa nila? Sabi naman ni Mark. Noah, mahal ko, nandito ako, sabi naman ni Shirene at ito ay nagbihis babae at kumakatawan sa isang babaeng karakter na si Alia. Mas lalong natawa ang mga estudyante nang si Shirene naman ang lumabas sa entablado bilang isang babae. Si Teacher Sena ay sobrang gulat na gulat, samantalang ang headmaster naman ay medyo natawa din sa kanilang napapanood. Nagbihis babae si Shirene, gulat na sabi ni Cheryl. Amy, anong nangyayari sa iyo? Tanong naman ni Cheryl kay Amy dahil ng mga oras na iyon ay halos tulalang-tulala si Amy at sobrang pula ng mga mata nito. Nang mga oras na iyon ay biglang nabuksan ang mga pulang mata ni Amy. Ayos lamang iyan Amy, huwag kang masindak, isipin mo na lamang na nagdamit babae lamang si Shirene, sabi ni Amy sa kanyang isip. Alia, miss na kita, sabi ni Nate kay Shirene. Simula ngayon, huwag mo na akong iiwan Noah, sagot naman ni Shirene. At biglang, sina Shirene at Nate ay maghahalikan at ito ay parte lamang ng kanilang pagganap sa kanilang research group presentation bilang isang babae at isang lalaking magkasintahan. Marami namang estudyante ang nagulat sa mga pangyayaring ito. Gagawin ba talaga nila? Tanong ni Cheryl, sa mga napapanood kong theater performance noon, sa mga ganitong eksena, minsan ay talagang ginagawa nilang totoo ito, sabi naman ni Amy. Bago pa man matuloy ang halik, biglang lumapit kina Shirene at Nate si Hiroki at bigla nitong kinagat si Nate sa kanyang kaliwang balikat. Aray,
Tulungan ninyo ako, sigaw na sabi naman ni Nade. May ibang mga estudyante naman ang medyo nadala sa istoryang ginawa ni Shirine, Nade at Hiroki. Tungkol naman sa pinagmula ng kwentong ito, mga 6 na buwan na ang nakalipas, habang nagsasaliksik kami sa kasaysayan ng Alphys Magic Academy, nakita namin ang lumang aklat na ito, sabi ni Nade habang hawak nito ang isang lumang aklat. Ang aming research group ay agad na nagsimulang mag-imbestiga dito ng mas detalyado. At bilang resulta, natuklasan namin ang nakagigimbal na katotohanan. Ang mga espiritong naging masama dahil sa pagkalamon ng masasamang espiritu ay gumagala upang maghanap ng mga katawan ng taong magiging kanilang pagmamay-ari magpasa hanggang ngayon. Bigla namang may narinig ang lahat na tunog ng isang kampana. Nagulat naman ang ibang estudyante, at ayon sa kanila, saan naman kaya nagmula ang tunog ng kampana na kanilang narinig. Pagdating ng hating gabi, ang oras kung saan wala ng liwanag ang makikita sa paligid. Ito ang oras na kung saan ang mga espiritu ay lumalabas at nagiging aktibo. Hindi pa ba kayo nakakakita ng mga masasamang espiritu tuwing hating gabi? Ito ay maaaring mangyari, dahil ang mga espiritu ay nagpapakita lamang sa mga taong gusto silang makita. Ngunit, sa pamamagitan ng aming research group presentation na ito, kayo ay magkakaroon ng kaunting kuryosidad tungkol sa mga masasamang espiritong ito. Sa madaling salita, ang dalas ng inyong kaluluwa ay naayon na ngayon. Ngayong gabi, kapag tumunog ang kampana ng hating gabi, tumingin kayo sa inyong paligid. At baka makita ninyo ang ilan sa mga masasamang espiritu na gumagala sa paligid. Siyempre, iyon naman ay kung suswertihin kayo na makita ito. At dito na natatapos ang aming research group presentation, paliwanag ni Nade. Agad nang nabuhay ang lahat ng mga ilaw sa presentation stage. Ngunit, sa ilang sandali, may mga lukot na papel ang biglang nagliparan. Nagalit ang mga estudyante dahil hindi nila nagustuhan ang kanilang napanood. Ayon sa kanila, nasayang lamang ang kanilang oras dahil isang napakawalang kwenta ang napanood nilang research group presentation. Sinasabi ko na nga bang mangyayari ito nakakahiya lamang ang kanilang ginawang ito. Alam ko nang may mali simula nang sumama siya sa mga kakaibang tao na iyan galit na sabi ni Amy. Sandali lamang Amy, hintayin mo ako, sabi ni Cheryl kay Amy. Ang mga estudyanteng nasa unang klase ay tumayo na din para umalis. Humihingi po ako ng tawad sa inyo Headmaster, sisiguraduhin kong sila ay aking tuturuan muli ng maayos, sabi ni Teacher Sena sa Headmaster habang nakatungo ang kanyang ulo dahil sa sobrang hiya na kanyang nararamdaman. Hahaha, hindi mo naman iyon kasalanan, kaya naman, huwag kang mag-alala, sabi naman ng Headmaster kay Teacher Sena. Ano bang ginawa ng mga batang ito, malibang ako ay nagtiwala at naniwala sa kanila, sabi ni Teacher Sena sa kanyang sarili. Naisip naman ng Headmaster na kung magtatapos lamang sa ganito ang grupo ni Shirine, hindi na sila makakapagsimulang muli, hahaha. Nakita mo ba ang kanilang mga reaksyon? Tanong ni Nade kay Hiroki. Oo naman, nakita ko, ang masasabi ko lang base sa mga tingin nila, ang mga binhi ay nakatanim na, seryosong sabi ni Hiroki, ang unang hakbang sa ating mga plano ay isang tagumpay, at ngayon naman, ipakita na natin sa kanilang lahat ang multo, seryosong sabi naman ni Shirine.